ako sa pag-ibig. Sa kabila ng aming pagtutulong, ikaw ay aming pasensya. Kaya ako'y karamihan ka lang.
gabi sa ating lahat, hindi sa ating Yahweh God. Ako rin ang tutuloy may papasalamat dahil lang kami ni Sister Bella lang ang pumunta. Kala namin may isa kahit alam namin pagkamin sa kami ni Sister. Pero tunay na pagkabuti ng Diyos. Nakakadalo pa rin ng gawain. Sa gitna ng mga problema at pagsubok, dapat po tayo magpulot ng pasalamat sa ating Yahweh dahil sa talaga siya ang ating kaagapay. Saan man tayo pumunta, tayo kanyang hinihingatan, at ano man ang ating kailangan idilo-dilo sa kanya, doon ay kanyang pinagkakaloob. To God be the highest glory, mighty Jesus, we pray, amen and amen. Salamat sa mga nanay po ito. Alam niyo po ang sisipag nilang mag-outreach. Pag umatan ka ng San Juan, nandun po sila. Pag San Paglongnayon, San Pedro, amen. Praise the Lord. Salamat sa katatagan. Ganun talaga siguro pag mga retirees na. Wala nang ibang pwedeng gawin kundi ang mag-outreach at magpuwi sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sino pa po? Ayan si nanay. Meron po. Pasensya na lang, nakakalimutan ko pa pangalan mo. Alam ko pa po yan si Yahweh siya. Amen. Sinanay po may property. May property siyang lupa. Meron po siyang kaaway. Lord, nawa ingatan ka ng Panginoon at huwag na po yung may papatay. Amen. Nakakatakot yung buhay ko. Praise God.
ang gawain po ay sa San Miguel ay 35 years na. Ang may bahay ko ay 35 years na rin pinagaling ng Panginoon. Amen. At bagamat mayroon siyang karamdaman na masakit ang tiyan, ay pag-uwi namin na gagalingin siya. Amen. Tulad din ninyo nung mga baguhan, ako'y hindi naniniwala sa mga sayaw-sayaw ng mga El Shaddai. Alam mo, nung natawag ko ni Yahweh Shaddai sa South Corbin Corpan sa Alabang, at sabi ko nga ano kaya yung mga sayaw-sayaw na yun? Parang makasira ulo ka ako. Pero nung makaraan ng isang buwan, napagtanto ko na totoo nga pala na ang Diyos ay buhay. Amen? At si Brother Chanti nga, nakakasakay ko pa sa jeep lang. Sa jeep sumasakay siya. At tunay nga na napakabuti ng Diyos. Ang sabi ko Lord, paano ka po ang mga supervisor ko ka po alam niyo ba na ang Diyos ay nagpo-promote ng tao? Nagpo-promote, di ba? Pagka hindi kaya ng supervisor mo na sagunin mo sa Lord na ikaw ay ma-promote. Tunay nga na ang Diyos ay nagpo-promote. Alam nyo, nung panahon na yun, ako ay isang budigero lang. Ngayon, sabi ko, paano ka ako, sabi ko sa mga supervisor ko, paano ka ako kaya ako ma-promote? Ang sabi ng supervisor ko, yun nga ang problema namin kung paano rin kami ma-promote Sinaguni ko sa Panginoon, kako Lord, ikaw na ako ang mag-promote ng aking At tunay nga na napakabuti ng Diyos. Nagkaroon ng opening ang Federal. Magkaroon ng opening po. Ang title po ay kailangan college graduate, kailangan accounting graduate. At tunay nga na sabi ko sa Panginoon, Lord, i-promote po ako. Sabi ko. Ngayon, nagkaroon ng tinawag ako. Ang sabi sa akin, ikaw ay mag-report sa HR at mag-take ng exam. At alam nyo, sabi ko, Lord, paano ka ako mag-attend ako ng exam? Kayo ka ako, ang samahan mo ka ako. Yung sinamahan ako ng Panginoon, Tapos ang sabi nga, ikaw pasado na. Praise God. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Alam nyo, yung perinumot sa akin, auditor, sa TV Albay. So, buwan-buwan ako napunta doon. Napakabuti ng Diyos. Amen? At napakaraming ang biyaya ng Diyos sa akin. Alam nyo, sabi ko, Lord, paano ka ako pagkarating ng preacher, malalayo.
Tapos kaya binigay sa akin owner. Binigay ko owner. Tapos sabi ko, kulang pa ka ako, Lord. Kailangan dagdagan ka ako ng Mazda. Mazda, ang second hand nga lang ko ang binigay niya. At yun na nga, napakabuti ng Diyos sapagkat binigay niya ang lahat ng pangangailangan ko. Amen? Ayan, praise God. Yung pong sinasabi ni tatay na si V.L. Pai, napakalayo po naman. Amen. Nung panahon po na ako'y nagtatrabaho, nararating ko po yung determined na yun. Amen. Praise the Lord. At, ayan, napakaganda ng plano ng Diyos at sila din po ay ginagamit ng ating Panginoon sa San Miguel. Patuloy po ang gawain doon every first and third Thursday of the month. Amen. Praise God. Meron pa pong mag-share ng kabutihan ng ating Panginoon. Ayan. Kung wala na, sige po, tayong lahat ay magsitayo, ulit tayong mapupuri sa ating Panginoon. Ayan, praise God. Meron pa po tayong oras. Ayan, para po sa preparation ng healing message. Ayan, sige po, pangukulangan tayo ng ating kapatid, Sister Dorothy. Amen. Yan, sige po. Tayo po tayo lahat. Habang tumatayo po mga malakas. Amen. Kayo ay aking sakasayawin. Amen. Para yung mga katawan ninyo ay pagpawisan. Amen. Kayo na aming panulundagin. Kayo aming sasayawin. Pagkagising sa umaga, anong ginagawa ng mga anak iyaman siya ay? Praise the Lord. Pagkagising sa umaga, anak!
na yan. Kaya po ay hindi na iba, hindi na luha, kahit sa ambel, nakakanta ng mga anak ni Yahweh Shaddai. Yan lagi mo lang sabihin. Once again, bewang ko'y kumikito, Pinapumisan mo kayo? Gusto niyo pa?
Wilson po kayo. Ayun, Wala sa reklasan. Ayan, palakpakan natin sila ulit nila. Amen. Praise the Lord. Ayan, salamat sa Diyos. Amen. Ayan, at patuloy-tuloy na po tayo. Amen. Sabay-sabay po natin ulitin ang covenant song. El Shaddai. Amen. Praise the Lord. Well, bakit singers na lang po pag nagdudukot? Kaya walang pag-upo ang ating preacher. Amen. Praise the Lord. Sorry po, mga si brother is like, sorry po, amen. Sige po. Ayan. Since na wala pa po tayong preacher, hindi tayo mag-sharing portion. Amen. Alam ko na ang lahat ay mga biyayang pagpapala. Samantalahin natin yung pagkakataon na pwede tayo mag-share kasi minsan, limitado yung ating oras. Amen. Sakit na ako. Wala kasi dito. Amen. Ayan, wala pa po tayo. Preacher, sino po kaya yung gusto mag-share? Ang sarap na pakiramdam pag natutulog sa Panginoon. Amen. Amen. Kahit tayo ay minsan, yung iba sa atin, meron talagang bad days. Amen. Pero pag pumupunta tayo sa gawain ng Lord, nawawala. Amen. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng kaligayahan sa ating buhay. Amen. Siya lang. Hindi material, hindi physical, kundi spiritual. Amen. Pag ito po ay punong-puno ng kaligayahan mula sa Panginoon, anuman ang pagsubok sa ating buhay, ito ay ating mapagtatagumpayan. Amen. Ayan. Gusto ko po hindi. Gusto po namin marinig minsan lang magpatotoo, pero alam ko po na siya ay punong-puno ng pagpapala ng ating Panginoon. Si Nanay Cora. Amen. Praise God. From San Felix. Amen. Prayer group. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating siguro po ito ay plano ng Diyos. Kasi sakit po yung mga hirap magsalita. Hindi po ako makakain. At ito po yung aming dinaramdam sa ngayon. Isang linggo na po. Siguro napakabuti ng Diyos. Sa loob po ng maraming taon, ang kasabay ko si Brother Roy. Hindi po ako nawala sa gawain. Hindi ko po ito pinagpalit sa mga kasalan, mga birthdayan, basta may kasabay na okasyon, nandito po ako sa gawain. Biyaya ng Diyos, naging coordinator din po ako. Naging secretary treasurer. At ako'y naging manggagawa sa Tomas chapter. At may tutuloy ko ng isa sa mga haligi ng San Tomas chapter. Ang kasabayan ko po, Sister Benji, sa malalim nawa, na wala na siya. Sister Miguel, Sister yung nag-aaral. Sister Mone, Sister Auri, hindi ko mga kasama sa ako. Sister Auri na Debagua. At yung mga araw po ngayon ay masaya kami. Hindi po kami napapagod kahit na nakakapagod. At sa awa ng Diyos, hindi po nagkulang ang gawain ng Panginoon. Lagi po malaki ang naging kailangan sa preacher, sa gitarista, maging sa mga kwento. At ang isa po sa mga nananatiling choir ng Santo Tomas ay si Sister Dorothy. Yan po ay
veterana. Kumbaga. At kabigayan po ng Diyos, ang aming pong pamilya ay pinagpapala ng Diyos. Wala pong nagkakasakit. Kahit na hindi sapat, kung minsan ay kulang, nandun pa rin po ang blessing ng Panginoon. Nagpapasalamat ako dahil yung asawa ko po ay naging empleyado ng National Power Corporation. So kaya po sa ngayon ay meron siyang tinatanggap na pension mula sa GSIS. At nagtrabaho rin po siya sa mga private kumpanya, kaya meron din po siyang SSS. Bagaman ako po'y nakapagtapos ng kolehiyo, hindi po ako mahilig mamasukan. Kasi mataas po ang pride ko. Ayaw ko po na kami pinagagalitan ng boss ko. At nung minsan po ako napagaling niya, hindi naman po malaki po sa gabi ko eh. Kumbaga yung aking ginagawa ay tinopia ko lamang o binala ko lamang doon sa gabi ng katrabaho doon. Ay pinagalitan po ako. Napahiya ako. Ay manapiliran po ako sa rin. Ay ganyan po yung ginagawa ng dating humahawak yan. Ay napakayabang naman po ninyo. Kayo naman po yung hindi rin CPA. Nagkataon lang na siguro para mas kayo sa mayari ng kumpanya. Kaya ngayon ay posisyon bilang manager. Pero sana hindi po kayo ganyan. Kasi lahat po tayo nagdaan sa mababa lang. At lahat tayo naghahangal na kumita para sa aking sarili o para sa aking pamilya. Pagkamatulog ganun pinagsisihan ko po sinabi. Pero nakakatuwa po ay nakakaalam niya na ako ng loob. Siguro kung magkakataon dito, hindi mo katagal na rin nag-resign din. Kasi ayaw ko talaga na nagkatrabaho. Ang nangyari po sa akin, naging takaalangan na lang ako ng aking mga pamangkin. Apat na pamangkin po yung ginagaas ko. Yung ate ko, na hindi ko pahutuloy na hindi ko biological sister. Ako po'y ilang po ng kanyang ina na tiyahin ko naman. Kaya malaki po ang utang na loob ko dahil ako'y pinalak nila, pinag-aral, at bagaman hindi ko nagamit ang pinag-aralan ko, proud din po ako sa sarili ko. Kasi hindi na ako pwedeng maloko ng kapwa ko. At meron din ako may pangmanalaki sa buhay ko. Amen. At sa ngayon po, ang pamilya ko ay masaya, ang asawa ko ay mabait, kami po ay nagpalaki ng mga pamangkin, nag-araga ng mga pamangkin, at marami po akong, meron po akong pag-aral na ngayon po ay teacher. Yung isa naman po, yung mga lalaki po ay pinakuha ko ng vocational, maganda po ang trabaho niya, yan po sa bibig. Kaya, wala na po akong mahihilig pa sa Panginoon. Wala na akong mahihilig pa sapagkat ibinigay na po niyang lahat sa akin. Ang kagalakan, ang kapahan, at masaya pamilya. Praise the Lord. Sige po. Tayo po ito kayo na. Nabiyandanan po natin ating sarili sa pagtanggap ng magitan na mabuting salita ng ating Panginoon. At nagagamitin po sa hapong ito ng ating Panginoon, ating elder disciple, Brother June Manyan. Age to age, you're still the same.
pinapupurihan, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat nga po sa buhay na iyong paniram. Ganon din sa mga pagpapala at mga biyayang dalaw mo sa amin sa araw-araw. Salamat din po na kami ay patuloy mong iniingatan. Salamat sa mga hindi na mabilang na kabutihan po sa aming lahat. Salamat din po sa biyaya ng gabi ito na kalaw po sa amin upang minsan pa kami ay makatanggap ng mga espiritual na mga pagpapala dala ng iyong mabuting balita. Kaya dalangin nga po namin nagkakatipon ngayong gabi ang iyong patuloy na pangunguna at ang iyong patuloy na pagsama. Yan ay sapagkat pati namin nasagan ang aming mga sarili, kami ay walang magagawa, Panginoon. Subalit sa iyong pagsama at pangunguna, alam namin ang lahat ng bagay ay pwede mong gawin posible sa aming mga buhay. Kung kaya ikaw nga ang tumakbo at magpala ngayong gabi sa aming lahat. At sa pangalan ni Jesus, kabutihan po ay patuloy namin maranasan sa pagtitipon na ito. Panginoon, muli maraming salamat po sa iyong tulong at sa iyong masaganang tugon sa aming mga panalangin na ito. So kaya parapatin mo na kami minsan pa sa iyo ay magpuri at magpasalamat, magdiwang at magsaya. Purihin ka ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nag-iwan sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, kahit nalaiwasan na, tayo ay aking lakas at pag-asa, narito sa bida, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah, labihan siya kasama sa hirapan.
Ang mabuting balita ng Panginoon sa araw ng linggo ay hango po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 16, talatang 12 hanggang talatang 15. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararamalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Mga kapatid ko sa Panginoon, mga pinagpala ng Diyos, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, purihin natin ang malaya. Purihin natin ang ating Panginoon. Ayan, bago siguro magsiyo po, ay itaas na muna natin ang mga prayer requests at ganoon din po ang mga daladalahan at ating pong angkinin ngayong gabi ang tulong ng ating Panginoon. Sama-sama sabihin po natin, Yahweh, Yahweh, sa oras na ito, ako'y nananalig. ako'y nananalig. Katulad ng iyong sinabi, kung saan may dalawa Sa aming dalawa, o tatlo nagkakatipon o tatlo nagkabag. sa iyong pangalan, iyong pangalan. ikaw ay naroroon. Kaya't salamat po dahil ngayon naniniwala ako narito ka upang tagpuin ang bawat isa. Abutin mo nga, Panginoon, ang aming mga panalangin. Abutin mo rin po ang aming mga mahal sa buhay. Wala man sila dito, pagpalain mo rin sila. At sa ngalan ni Jesus, pagpalain mo rin po lahat ng aming itinataas at pati ang aming mga daladalahan ngayon. Salamat po Salamat po sa iyong pagpapala sa iyong pagpapala. sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen. At amen. Magandang gabi at kayo po ay makakauwi na. Ayan. Sige, kung ayaw niyo pa, di maupo muna po sandali. Tayo po ay magpapatuloy na, no, sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyo. Sa pakiwari ko, lilibutin talaga ninyo itong buong simbahan pati na yung patio, no? Kasi dati sa taas yung gawain, nalipat sa simbahan. Ngayon naman nandito na. Hindi ako magtataka isang araw nasa 7-Eleven na kayo. Anyway, ganyan naman ang mga salita ng Diyos. Kumbaga, kahit saan mo ilagay, magpapatuloy na magpuri sa ating Panginoon. Amen po? Ayan. Magandang gabi po muli sa inyo. Ayan, salamat po. Tayo ay muli nagkasama. No? Pero paumanhin po, no? Sapagkat hindi ko sukat akalain na yung dyan sa may papasok, no? Ng pag-exit pala, dyan sa galing sa Star Tollway, napakahaba po ng traffic. Ang dahilan lang naman dahil nababalang doon sa paglabas sa toll gate kasi hindi gumagana yung kanilang scanner. No? Anyway, salamat pa rin sapagkat tayo nga ay magkasama po ngayong gabi. Pakilingon muna yung katabi, sabi mo sa kanya, pinagpala na tayo ng Panginoon. Natatandaan po ba ninyo kung ano ang naganap nung nagdaang linggo? Pentecost. No, ipinagdiwang po natin ang kapanganakan ng ating inang simbahan. Sapagkat sa panahon po ng Pentecost, kinikilala po ito na kapanganakan ng ating simbahan. Ang Pentecost po ay ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad.
habang sila po ay nagkakatipon. At yun nga po ang katuparan ng pangako ng Diyos na sa mga huling araw ay ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Ngayon, bilang mga Katolikong Kristiyano, mga kapatid, maganda rin po na maintindihan natin na pagkatapos ng Pentecost, eksaktong isang linggo, pagkatapos ng Pentecost, mga kapatid, ibig sabihin sa darating na linggong ito, ay meron pong kapistahan muli na tayo ay ipagdiriwang. No? Ito ay tinatawag na Solemnity of the Most Holy Trinity. Mas madaling intindihin yata yung solemnity. Kasi pag tinagalog ko pa, kahit nandito tayo sa Katagalugan, baka mas mahirapan pa tayong maintindihan. Kasi ng akin pong sinuri, yun pong Tagalog na malalim ng solemnity, nalaman ko kataimtiman. No? Kaya malamang sasabihin ninyo, solemnity na lang, Brad. No? Ayan. So, sa linggo nga pong darating na ito ay ang kapistahan o yung kataimtiman ng banal na San Tatlo. Again, sa tipong simbahan, isang linggo, makalipas ang Pentecost, ay ipinagdiriwang po ang kapistahang ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po? Ngayon, ito pong kapistahan na ito ng banal na San Tatlo ay selebrasyon po. Selebrasyon ng misteryo ng pananampalataya at ng pagkakaisa ng banal na San Tatlo, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Alam niyo noon pa man, tayo po ay parang hinahamak, parang tinutuya, at kinukwestiyon ng ibang kapatid natin sa pananampalataya. Sapagkat ang sabi nga nila, wala naman anyang San Tatlo, wala naman anyang Trinity sa banal na kasulatan. Kung tatanungin ko kayo, meron bang Trinity sa banal na kasulatan? Sinong nagsasabing meron? Taas ang kamay. Huwag niyo kong abangang magtaas ng kamay. Kayo po ang tinatanong ko. Yung mga nagsasabing mayroong Trinity sa Bible, taas ang kamay. Hindi, basta sagutin niyo lang muna yung tanong. Taas ang kamay nang nagsasabing may Trinity sa Bible. Ayun. So, sige, baba na po ang kamay. Nagsasabing walang Trinity sa Bible. So, meron din isa. Ano ang sagot? Sa Biyernes ho, magbalik kayo. Doon ko sasabihin. Anyway, mga kapatid, hindi ko naman po hahayaan kayo umuwi na mayroong malaking question mark. Ano po? Ano nga ba ang sagot sa tanong? Meron nga ba Trinity sa banal na kasulatan? Ito po ang sagot. Kung hahanapin mo po ang salitang Trinity per se, wala po yan sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kahit halugugin mo, kahit anong version ng Bible, ay wala kang mababasa na Trinity per se. Wala, mga kapatid. But in essence, sa esensya, ay makikita po natin ang existence, mga kapatid, ng banal na San Tatlo. Kaya, dahil banal na San Tatlo ito, gusto ko pong magbigay sa inyo ng 3 verses lang sa Bible. Bagaman madami, pero 3 lang ang ibibigay ko po na mga bersikulo patunay na ang banal na San Tatlo ay nag-e-exist o nasa banal na kasulatan. Una po ay nang bautismuhan ang Panginoon. Sabi po sa Matthew chapter 3, verse 16 to 17 ay ganito. Nang mabautismuhan si Jesus. Sino yung binautismuhan? So, isa na. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Ano ang nakita? So, 2 na. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati.
at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." Sino sa palagay niyo yung nagsalita, "Ito ang aking anak"? Ang Ama. So nakita niyo po, sa binyag, sa bautismo ng Panginoong Kristo, at sa mga talatang ito, ay maliwanag na inihahayag ang existence po ng banal na Santatlo. Hindi sinabing Trinity, pero yung kanilang existence ay maliwanag, mga kapatid. Naroon si Jesus, naroon ang Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos, at naroon ang Ama. Amen. Pangalawa po, John chapter 14, verse 16. Sabi dito, "Dadalangin ako sa Ama." Ang nagsasalita, ang Panginoong Jesus. Sabi niya, "Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang capital P, patnubay, na magiging kasama ninyo magpakailanman." Sa pagkatuwid, si Jesus dumalangin. Kanino siya dumalangin? Sa Ama. At bibigyan kayo ng isa pang patnubay. Ang patnubay na ito ay tumutukoy sa Espiritu Santo. No? Amen po? At pangatlo, mga kapatid, ay nang paakyat na si Jesus sa langit. Habang siya po ay umakyat sa langit, o bago siya umakyat sa langit, rather, ay meron po tayong tinatawag na the Great Commission. Diba? Kinomission niya ang kanyang mga alagad. Sabi po sa Matthew chapter 28, verse 19, ay ganito, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa." Pakinggan mabuti si Jesus ang nagsasalita dito. Sabi doon, "Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo." Kaya bilang mga Katoliko na Kristiyano, mga kapatid, nawa alam natin sagutin. Hindi naman para makipagdebate o makipagtalo, kundi para maipaunawa din sa mga nadidimlan, nalalabuan, at nagtatanong, wala naman daw banal na Santatlo o Trinity sa Bible. Ang sagot, oo, yung salitang Trinity ay wala. Pero yung esensya nila ay naroroon. Amen. Okay. So, yan po yung itinuturo ng ating simbahan, mga kapatid. Sa ating Katolikong Kristiyanong pananampalataya, we believe in one God. We believe in one God, but with three persons. 3 persona sa iisang Diyos. No? So, yan ang isa sa mga dogma ng ating simbahan. Katuruan ng ating simbahan na dapat nating tayuan, pangawakan, sapagkat ito naman ay maliwanag na totoo hango sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ngayon, ano ang pwede nating matutunan mula po sa mga katangian ng banal na Santatlo? Mga pwede nating mai-adapt, no? Sa ating pamilya, sa barangay, sa bayan, sa lalawigan, sa ating simbahan, at sa buong bansa. Meron po silang katangian, mga kapatid, na kapag nakita natin ang mga katangian ito, ay tunay po napakagandang ito ay ating mai-adapt sa ating pong buhay. Ano po yun? They are three, but they are one. Tatlo sila, pero isa. Isang misteryo nga po ito eh. Ang sabi nga po ng isang paring manunulat, mas mauuna mo bang mailagay o maisalin sa isang lalagyan ang laman ng tubig dagat bago mo maunawaan ang misteryo ng banal na Santatlo. Nang ibig sabihin nun, napakahirap naman talaga
Saan mo naman ilalagay yung laman ng dagat o yung karagatan? Saan mo ito ilalagay? Napakalaki, napakalawak. Pero ang sabi, mas mauuna mo pang maisalin sa isang lalagyan. Ibig sabihin, mga kapatid, kung malawak, malalim ang karagatan, mas lalong malawak, malalim at matayog ang misteryo ng banal na Santa Claus. Kasi, di ba? 3, 1. Tatlong persona sa isang Diyos. No? Huwag niyo sasabihin, meron tayong tatlong Diyos, ha? Isa lang ang Diyos, pero siya ay may tatlong persona. Kaya ito paalala lang po pala mga kapatid. Pag tayo po ay nagdadasal, lalong-lalo na tagapanguna ka halimbawa, let's say merong nobena o merong padasal, ano po, ito'y paalala lang naman. Kasi ang banal na santatlo, they are equal. No? Sila ay pantay-pantay. Kaya sa ating mga pagdarasal, lalong-lalo sa ating pag-aansanda, tandaan ninyo ito. Huwag nating sabihin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Meron kasi minsan ganoon Diba? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Pag ginawa mo yon, parang hindi mo kinilalang Diyos ang Ama at ang Anak, kundi ang Espiritu Santo lang. Pag sinabi mo namang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo, parang hindi mo naman kinilala ang Anak at saka ang Espiritu Santo ng Diyos. Tandaan, sila po ay pantay-pantay. Hindi po katulad ng tao na mayroon pong ranking na parang sinasabi, yung Ama, siya yung una kasi siya yung mataas. Walang ganon. Walang ganon. Pantay-pantay sila. Kahit na siya yung Ama, pero sila ng anak, pantay. At sila na Espiritu Santo ay pantay. Again, misteryo po yan, pero magandang maintindihan lang natin na walang superior sa kanila. Amen. No? So, unang katangian nga nila, they are 3, but they are 1. Paano po natin mauunawaan sa isang simpleng pamamaraan ang misteryo ito? Tanungin ko po kayo. Kayo ba'y nakakita na ng itlog? Huwag malikot ang isip. Itlog ng manok. Okay? O di kaya itlog ng pugo. O di kaya itlog ng sawa. O ng itlog ng agila. Nakakita na ba kayo itlog ng manok? Salamat naman, nakakita na pala kayo. Hindi na ako mahirapang magpaliwanag pa. Ngayon, alam natin lahat kung ano itsura ng itlog. Tanong, pag bumili ka ba ng itlog sa tindahan, mapa-isang piraso o mapa-10 tray man yan, ano ang sinasabi mo? Pabili ng? Okay. Ang itlog may 3 parte. Ano-ano? Eggshell, egg white, saka yung egg yolk. 3 sila di ba? Kayo ba ay bumili na sa tindahan, sinabi mo, Ineng, Utoy, pagbilan nga ng itlog, isama mo yung pula doon sa puti, at saka yung balat, ipagsama-sama mo, ha? Hindi ka naman bumibili ng ganoon. Pag sinabi mong pabili ng itlog, ilan po? 2. Ang nagbibigay sa iyo, buong itlog. Nasa shell. Sa loob ng shell may puti at mayroong dilaw. Amen? Nakita nyo? 3 parte, pero iisang itlog. Parang ganyan din ang banal na santatlo. No? 3 persona, pero iisang Diyos. Alam niyo, may kukunin po natin yan doon sa nauso ngayon na kape. Diba? Inunahan niyo pa ako. Sinasabi ko na nga pa 3 in 1. Mapag-grade taste man yan, mapag-copy ko man yan. Diba? Pagka pala kayo naiinip, no? Lalo pag kayo mag-isa na lang kayo sa bahay, maganda hong libangan yan. Pag iwan-walay ninyo yung kape, yung asukal at saka yung creamer.
bang mabagot pa kayo? Baka pag may kakusap sa inyo, sasabihin ninyo ay, huwag mo nga akong tuluhin. Ako'y nagbibilang, ako'y nag-iiwalay ng kape doon sa asukal at saka sa creamer. But anyway, kidding aside mga kapatid, ito yung mga halimbawang pwede nating maikabit dito nga sa misteryo ng banal na Santatlo. Na bagaman sila ay tatlo, pero sila ay iisa. Okay. Mula po sa katangian na yan, ano nga yung pwede nating ma-adapt? Ano yung pwede nating makuha doon na pwede nating i-apply sa loob ng tahanan, no? Sa trabaho, lalo-lalo sa simbahan, hanggang sa barangay, hanggang sa buong bansa, mga kapatid, yung kanilang pagkakaisa. Amen. Yung kanilang pagkakaisa, mga kapatid. Kaya nga po, kung mabasahin natin, maraming sita sa Biblia, but again, I'd like to just read 4 supporting verses patungkol po sa pagkakaisang hinihingi, tinuturo, at hinihikayat ng banal na kasulatan noon pa man. Sabi ni San Pablo sa unang Korinto, kabanatang 1, talatang 10 hanggang 13 ay ganito. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Kristo. Magkaisa kayo sa pananalita. Isipat, layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahagi. Kita nyo? Ito si San Pablo ito, na nagsasalita. Noon pa man pala talaga, uso na yung pagkakabahagi. Kaya nga, mga kapatid, sa mga salitang ito ni San Pablo, ito yung ating tandaan. Kung meron mang dapat na mabuwag, yan ay hindi yung buo, kundi yung dapat na mabuwag ay yung pagkakabahagi. Parang ang gulo, no? Hindi naman, di ba? Klaro naman mga kapatid, ibig lang sabihin, no, huwag nating sirain yung buo, mga kapatid, at huwag nating ipagpatuloy sa madaling sabi, ang pagkakabahagi. Amen. Ituloy ko lang po 1 Corinthians chapter 1, verse 11 to 13 naman. Sapagkat ipinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe, na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apollos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binabautismohan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Ayan. So, tayong lahat ay kay Kristo. Amen. And that alone should make us one. Katulad ng banal na sa tatlo, sila ay tatlo, pero isa. Ang ipinoportray, ang pinipicture out nito, mga kapatid, ay ang hamon sa katawan ni Kristo, sa mga anak ng Diyos, sa mga prayer partners na tayo ay magkaisa. Sa loob ng tahanan, maganda rin i-adapt yan, di ba yung pagkakaisa? Kasi sa loob ng tahanan, minsan may problema na eh. Bakit? O, yung nanay, kukunin yung mga anak, kampi-kampi sila, laban kay tatay. Or minsan, vice versa naman. Kaya sa loob pa lang ng tahanan, dapat may adapt na natin itong hamon at panawagan ng karakteristik ng banal na Santatlo. Na kung paano sila ay bagaman tatlo, pero iisa, gayon din sa loob ng tahanan. Sikapin natin, mga kapatid, na maiwasan o tuluyang mawala yung pagkakanya-kanya, pagkakabahagi, pagkus ay magkaisa. Amen po ba? No? Kita nyo, ang nagiging, kasi minsan, yung ating nagiging division, nagiging dahilan ng division, yung ating mga
kuro-kuro, yung ating mga prinsipyo, yung ating mga kinalakhan, mga kapatid. Pero ngayon, meron na tayong common denominator. Pwede na tayong magtagpo sa gitna para tayo ay magkaisa. At yan nga ay walang iba kung hindi ang tularan, ang banal na santatlo, na sa kabila na sila'y tatlo, pero sila ay iisa. Amen. Sabi po sa Pilipos, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 2, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Pilipos 2, 1 hanggang 2. Ulitin ko po nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Ang pagiging isa ay panawagan, hamon, at isang challenge na noon pa man ay dinidil, mga kapatid. No? Si San Pablo, ayan, sa Corinto, sa Pilipos, patuloy ang panawagan at ito'y ine-echo sa atin ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. Unang Pedro naman, Kabanatang 3, talatang 8 hanggang 11, ay gayon din, no? Sabi dito, sa wakas, ay matatapos na, sa wakas na eh. 1 Peter po, 1 Peter chapter 3, verse 8 to 11. Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti. Tingnan mo nga yung katabi mo. Huwag pa ilalim. Minsan ganyan di ba? Iba yung tingin natin minsan pa ilalim, di ba? O di kaya minsan hindi makatingin. Pag tinanong mo, may problema ba kayo dalawa? Hindi, wala. Pero sabi mo, sige nga, magharap kayo. Yung isa natutuon, yung isa naman natutuon. Ayan. So, ang sabi dito, magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain, yamang hinilang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang may nais ng payapa at saganang pamumuhay, dila niya ay pigilin sa paghabi ng kasamaan. Ang marayang pangusap at anumang panlililang sa kanyang mga labi, pag-ingatang huwag nukal. Ang gawang masama ay iwasan sa tuwinan at magsanay sa ugali na matuwid at maganda. Ang mithiing mapayapa at mabuting pakisama sa kanyang puso't diwa ay tuntunin ng mumuna. Amen po? Nakita nyo ang mga binasa mong ito ng mga sipi sa banal na kasulatan, lahat ay patungkol sa pagkakaisa. Kaugnay yung pagkakasundo-sundo, at dagdag pa dyan sa pagkakaisa at pagkakasundo-sundo ay ang pagtutulungan, mga kapatid. Kaya nga ang sabi sa Galatia 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen. Sa loob ng ating tahanan, sa ating pamayanan o komunidad, sa gawain na ito ni Lord, ay atin pong patuloy na sikapin na kung hanggang maaari isa-isang tabi natin yung mga bagay na magpapahiwalay sa atin sa isa't isa upang tayo ay magkaisa. Amen. No?
So yan yung isa na katangian ng banal na santatlo na pwede natin i-adapt, mga kapatid, sapagkat yan ay hamon sa ating lahat. Hindi lang isang dogma ng tatlong persona sa isang Diyos, kung hindi isang hamon din para sa atin na kung paano sila ay nagkakaisa, ganon din ang dapat sa atin. Pangalawa naman, mga kapatid, na katangian na pwede nating ma-adapt, no, sa banal na santatlo is that they work in order and harmony. Ang banal na santatlo po ay hindi nagkakanya-kanya at hindi din nagpapagalingan, hindi rin mo nagpapataasan. They work in order. They work in order. Tingnan niyo po. Sabi dito sa John chapter 8, verse 28b. John 8:28b, sabi dito, ang Panginoon nagsasalita, sabi niya, wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. So nakita nyo yung orderliness. Again, hindi ibig sabihin sa Ama nanggagaling ang itinuro ng anak, ay nangangahulugang mataas ang Ama kaysa sa anak at mataas ang anak kaysa sa Espiritu Santo. Hindi po ganoon. No, they are equally one with their attributes, mga kapatid. No? Pero ang gusto ipakita dito ay ang order, yung pagkakaroon ng kaayusan, mga kapatid. At yan nga ang isang hamon na dala ng katangian ng banal na santatlo. They work in order. So, ganun din sana o ganun din nawa tayo. Gumawa tayo at kumilos ng may kaayusan. Amen. No? Kasi kung wala, mga kapatid, para ano pa na tayo ay mga Kristiyano? Para ano pa na tayo ay mga anak ng Diyos? Tingnan niyo po isang halimbawa, mga kapatid. Sa ating pong ginagalawan na lipunan, may mga umiiral na batas. Halimbawa na lang, batas trapiko. Merong traffic light sa bawat junction or mga intersection. At ito ay upang magbigay ng kaayusan sa kung sino ang mauuna at kung sino ang dapat tumigil. At sa gayon, maiwasan din ang mga disgrasya. Pero bakit sa kabila na may mga umiiral na ganyang mga batas para sa kaayusan, may mga disgrasya pa din. Bakit? Kasi nga, may mga hindi sumusunod. Pero mga sumusuway, mga kapatid ko sa Panginoon. At ganoon din po sa ibang larangan ng buhay, parang ganoon din. Mayroong mga umiiral na batas, kaya lang mayroong mga sumusuway. Kaya ito'y muli isang paalala at isang hamon sa ating lahat. We should also like the three persons in one God. So, walang pataasan ng ere. No? Harmonious yung kanilang relationship, yung kanilang ugnayan sa isa't isa. At ito nga ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Sabi po sa Hebreo, Kabanata 12, talatang 14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Amen? No? So, isang hamon sa atin. Katulad ng banal na santatlo, they are in harmony with each other. At bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pare-parehong pinatawad ng Panginoon, dapat hanggat maaari daw ay meron din tayong magandang samahan. Meron din tayong maayos na samahan o pakikipagtunguhan sa isa't isa. Amen? Sa English nga, mga kapatid kasi baka parang babaw kasi nung sikaping makasundo ang inyong kapwa. Sa English po, mas madaling maintindihan. Sabi kasi doon, make every effort to live in peace with all men.
Make every effort. Pag sinabing make every effort, yun na nga yung Tagalog ng sikapin. Pero kung palalawakin pa natin, make every effort, ibig sabihin, huwag kang tumigil. Patuloy kang gumawa. Ang sinasabi at tinuturo po dito yung sikapin daw natin mamuhay ng maayos, mamuhay ng mapayapa sa lahat hanggat maaari. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ganito, bigyan ko kayo ng isang senaryo. Halimbawa, pag nag-away kayo, nagkatakbuhan kayong mag-asawa. O di ngayon, ikaw na nakarinig ng aral na ito, siyempre ikaw ngayon, nasa sayo ngayon yung hamon na ikaw yung dapat gumawa ng paraan. Diba? Kaya kung hindi ka sanay, lalo kung ikaw ay babae, hindi ka sanay na ikaw yung unang lalapit sa iyong asawa at sasabihin, pasensya na, nagkamali ako. Kung hindi ka sanay, dito papasok yung make every effort. Ikaw ngayon pag-uwi mo. Ikaw na ngayon yung unang hihimas ng likod ng asawa mo. Sabihin, sorry na. Hello? Kita nyo? Isa lang naka-amen. Kasi kaya ako dito sa Batangas, kaya alam na alam ko mga karakas ninyo. Ha? Pero yan po isang example. No? Isa po yung practical na halimbawa kung paano yung sinasabing make every effort. O ito naman, sa amin namang mga kalalakihan. Ito po, example ko, huwag na ang iba. Ako na lang mismo. Kahit po ako preacher, mga kapatid, at ang aking naman po pamilya ay kumikilala din naman sa Panginoon. Ang aking sister wife ay isang dating choir, bago po siya ng pangasawa, kaya alam din po niya yung buhay paglilingkod. Hindi na iiwasan yung tampuhan, hindi na iiwasan yung hindi pagkakaintindihan minsan. Sa maliit o malaking bagay, talagang natural yan sa buhay mag-asawa. Amen po ba? So, ito ngayon ang tagpo, ito ngayon ang example ko. Di halimbawa, umalis ako ng bahay. Sabihin natin, meron siyang pinagawa na hindi ko nagawa pero inaasahan niyang gagawin ko bago ako umalis. Eh di paalis na ako, sabihin ko, alis na ako. Tapos sabihin niya, nagawa mo ba yung pinapagawa ko? Hindi eh. Di siyempre, alam mo na, medyo mag-iiba timpla. No? Minsan sasabihin, di ba sinabi ko sa'yo bago ko umalis gawin mo? Eh, pasensya na. Eh, di siyempre, ganun talaga eh. Minsan, hindi pa talaga nagawa. So, ito na ngayon. Pag uwi ko ng bahay, mga kapatid, usually, pag nandoon siya sa bahay, kasama ng aming mga anak, lumalabas sila para sumalubong sa akin. Eh di, pag uwi ko ng bahay, alam ko na hindi maganda nung umalis ako. Kaya pagdating ko sa amin at wala siya sa labas, alam ko may problema. So, ako naman bilang preacher, alam ko naman yung sa aking sarili na ako yung nagkulang. So, madali para sa akin na i-approach siya. No? Kaya lang ang babae ganito. Wala naman dito yung misis ko, atin-atin na lang ito. Pwede mong kami patayan, nakalive ba yan? No? Di sasabihin ko, sorry na. Eh, ang babae, alam niya naman, pakipot. So, hindi naman ako iimikin, parang walang narinig. Yan ang usual. Lingon sa katabi, sabihin mo, o di ka. So, salamat naman kasi kadalasan pag nauwi ako, meron akong bitbit kahit pa paano. Ewan ko lang dito kung may mabibitbit ako mamaya. Wala ko nakikita eh. Hindi, pilo ko lang po. Peace po. Biro lang. So, kadalasan yun nga, meron naman akong bitbit. Kaya sasabihin ko, Mahal, meron akong yan. Bagaman di ako enemy, bagaman di ako sinalubong ng pagdating ko, pero sabi ko, mahal, meron ako dyan dala. May pagkain dyan. Yung usual, wala. Kung sa lumang buhay siguro, at ako ay wala sa Panginoon, di ba? Ako na yung unang bumate,
Kung hindi ako inimik, alam nyo na, kadalasan ang lalaki sa una, pag hindi mo yan pinansin, tapos na ang usapan. Ayaw mo? Huwag mo. Diba? Ganon din yun sa mga kababaihan pag wala pa sa Panginoon Amen? Pero the mere fact na ako ay, sa magsasabi pa na, may pagkain ako dyan dala. Effort na yun Pero hindi po ako nagtatapos doon, mga kapatid. No? Kasi, siyempre, alam ko nga, ako naman yung nagkulang. So, halimbawa, kasi ang style ng babae minsan, pag nandun ako sa kusina, either pupunta naman siya doon sa may lababo, so lalapit ako doon. Pag nasa lababo na ako, lalayo na naman siya. Tapos tatapikin ko yung balikat. Usual, alam mo na. No. Tatapikin pa yung kamay na ganyan. Tapos sabi ko, sorry na, hindi ko naman sinasadya, hindi ko lang talaga nagawa. Tapos walang imik. Ako natutunan ko na po, na kapag ang babae ay matalak, okay pa yan. Pag hindi na umiimik, mas kinakabahan ako. Lingon sa katabi, sabihin mo sa kanya, diga. Mas delikado kapag ang babae, ang asawa, hindi na umiimik. Mas lalo na kami naliliyo, mga kalalakihan. So, ayan na. Para mapaiksi na lang po, dahil oras na. Huwag nyo nang tingnan yung relo. Di, sa mga tuwid, talagang hindi lang tatapikin, hawakan ko kayo minsan yung kamay, o di kaya apin. Ang ibig sabihin nun ay ang eksaktong binasa ko sa Hebrews 12:14. Making every effort. Hindi ka magtatapos sa isang subok lang. Halimbawa, pag uwi mo mamaya, nakita mo yung nakasamaan mo ng loob o yung nagawan mo ng hindi maganda. Kinukonfig ka ng Espiritu Santo, sabi sa iyo, batiin mo na. Di kumaway ka ngayon, tapos inismiran ka. Anong gagawin mo pagkatapos? Maniwala ako sa inyo. Sana nga makasalubong nyo. Pero, yung making every effort, pag inismiran ka, may follow-up ka. No? Hindi naman follow-up na, hoy! Huwag mo matalikuran! Kinakausap pa kita. No, hindi ganon. Make every effort nga pagsikapan. Magsikap ka na hanggat mare, maisarado yung hindi magandang pangyayari sa inyo. Amen po ba? And this is the challenge, brothers and sisters, of the virtue of the Trinity. They work in order and in harmony. Kaya nga, kung makikita lamang natin, ang pagaman parang napakasimple, pero hindi madali. Ganun pa man, salamat, sapagkat ang panahon ng Pentecost ay sumapit na. Saga ng ating sarili. Totoo naman, kahit ako sasabihin ko, aminado ako, mahirap gawin yon. Pero sa tulong ng Banal na Espiritu, magagawa natin ang lahat ng bagay, mga kapatid sa Panginoon. Kaya na tayo po magtutayunan at ngayong gabi, gawin nating panalangin ang hiningawin banal mong tahanan. Gawin natin itong dasal at hilingin natin sa Panginoon na tayo nga ay hindi lang niya basta bigyan ng lakas, hindi lang niya basta tulungan, hindi lang niya basta gabayan, kundi ang tayo ay kanyang gawin na kanyang banal na tahanan. Panginoon, salamat po sa iyong mga patid na salita. Salamat kasi ngayong gabi naunawaan natin na ang salitang Trinity ay wala nga naman sa banal na kasulatan. Pero ang esensya nito ay maliwanag na aking naintindihan ngayon. Si Jesus, ang Espiritu Santo ng Ama. Kaya, totoo. Sa ating pananampalataya dito ay nag-e-exist ang banal na tatlo. Kaya nga,
ngayong gabi, aming Ama, dalangin namin ngayong oras na ito. Habang nagbubukas kami ng aming puso para sa iyo, at habang aming isinasaysa tabi ang anumang bagay na hindi ayon sa iyo, panalangin nga namin ang awit na ito. Hallelujah. Lagyan natin ating kamay sa tapat ng ating dibdib at naintin ating idalangin na tayo ay maging banal na tahanan ng Panginoon. na ito ang tanging paraan upang ang aming mga napakinggan at mga hamon na pahatid ng iyong salita ay aming may isabuhay. Magiging posible lamang ito at magkakaroon ito ng katuparan sa amin kung kami nga ay gagawin mong banal mong tahanan. Kaya patuloy kami nagbubukas ang aming mga puso para sa iyo at pinapayagan ka na sa amin nga po buhay
at sa pinakatrono ng aming mga puso, Ikaw ay manahan, Panginoon. Kasihan mo po kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong Espiritong Banal, upang iyong mahirap at imposible sa amin ay maging posible. Magawa namin ang mga bagay na hinahangad mo para sa amin, at higit sa lahat, ang amin nga pong maranasan ang kapangyarihan mo sa aming mga buhay. Lord, ngayong gabing ito, maiba-unawa namin. Hindi lamang basta ang hamon, kundi ang biyaya ng kakanyahan na kami po ay makiisa at hindi namin payagan ang anumang mga pagkakabahagi o anumang mga pagkakanya-kanya na pamuo, Panginoon. Bagkus, katulad nga ng pagkakaisa ng banal na sa tatlo, gayon din ang maging takbo ng aming puso at ng aming isipan. At kung paano kayo na banal na sa tatlo ay kumikilos ng may kaayusan, ganon din awa kami. Matutunan namin ang magpasakop, matutunan namin ang sumunod sa mga pamunuan. At gayon din kung paano kayo ay meron po maayos na pagtitinginan sa isa't isa, gayon din lalo higit sa aming lahat, sa bawat isa sa amin, na magkaroon kami ng maayos na samahan. At meron pong magandang mabuting mga pagtitinginan sa isa't isa. Hindi nagmamalaki, hindi nagmamataas, hindi nagmamaliit sa kanino pa man, kundi kami ay meron mga magandang mga pagtitinginan sa isa't isa. At katulad nga ng panghuli namin natutunan, bigyan mo po kami ng kakanyahan upang sa aming mga pagsisikap na magawa ang pakikipagkasundo. Hindi kami abutan ng pananamlay at hindi kami abutan ng yamot o ng galit. Bagkus ay aming pagsikapan na gawin ang sinasabi ng iyong salita. Pagpalain mo nga ang bawat isang tumugon sa iyong panawagan ngayong gabi at ipagkaloob mo kami aalis ng lugar na ito, hindi katulad ng kanina, kundi kami binago mo na, Panginoon. Kami pinalakas mo na at dinuluto ng bagong sigla at ng bagong pag-asa. Panginoon, ang mga may sakit, karamdaman, dalangin po namin sama-sama ang iyong pagpapagaling. Walang-ulang kang talampakan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, inaangkin namin na uuwi kami lahat. Walang anumang sakit. Bagkus kami magaling. Magaling sa pangalan ni Jesus. Pero di, Panginoon, ang aming pamilya, kung meron man po na may mga sakit karamdaman, wala man sila dito. Pero ipagkaloob kung sila man ay dalawin mo, Panginoon, at pagalingin kung sila man ay may mga sakit at karamdaman. Ganon din, Panginoon, ipagkaloob po ang kapayapaan sa aming tahanan, ipagkaloob po ang kapayapaan sa aming buong bansa, Panginoon. Lord, pagpalain ng iyong mga manggagawa sa lugar na ito at patuloy na ilagay sa kanilang puso ang pithiin na makapag-akay pa ng lalo mas maraming kaluluwa sa iyong banal na harapan. Pagpalain po ang bawat pagtitipong gaganapin sa lugar na ito o sa ibang dako o sulok ng simbahan, Panginoon. Aming aakinin na tuwing Biyernes, tuwing magkakaroon ng iyong gawain, kaming lahat ay iyong kakatagpuin. At sa aming pag-uwi, ibabaon po namin ang kapayapaan, ang kagalakan, ang katugunan sa aming mga panalangin, ang kalakasan, bagong pag-asa, bagong buhay, ang ganon din ang kasaganaan ng buhay, at higit sa lahat ang tagumpay na nagmumula sa iyo, Yahweh El Shaddai. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let's sing give thanks with a grateful heart. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus Christ, His Son.
pamamahala ng banal na San Pablo. Kaya